ay magtiton at sa kabahinang tuon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Ibang Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa iyo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Ito'y nagpapakilalang mabuti at mabagin ang Panginoon. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag na kayong susumpa kung kayo'y nangangako. Huwag ninyong sabihing, saksi ko ang langit, o saksi ko ang lupa, o ano paman. Sapat nang sabihin ninyo, oo kung oo, at hindi kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo, kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amang Diyos ni Jesu Kristo, ang salita mo'y totoo, kami ay papanalin mo. Hallelujah, hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng ilog Jordan. Muli siyang pinagkalipumpunan ng mga tao at tulad ng dati nagturo sa kanila. May mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, anong utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila,
Ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo na po ang lahat. Ngayon po ay Biyernes, araw ng Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaya palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, isang realidad na dapat nating tanggapin na tayo ay naninirahan sa hindi perpektong mundo. Ayaw man natin itong tanggapin, pero isa itong realidad na dapat nating makita na ang mundo ay hindi perpekto. At kung hindi perpekto ang mundo, nangangahulugan na ang buhay din natin ay hindi perpekto. Kaya nga minsan kahit meron ka na ng lahat ng bagay, nabibili mo na ang mga bagay na gusto mo, tanungin mo minsan ang taong ito, masaya ka ba? Marahil may punto sa kanyang buhay na masaya siya kasi nakukuha niya ang lahat ng bagay. Pero hindi sa lahat ng aspeto pwede tayong maging masaya dahil ang mundo ay hindi perpekto. Ang buhay ay hindi perpekto. Sino po ba sa inyo dito ang hindi nakakaranas ng problema? Meron po ba? Sino po sa inyo dito na ang buhay niya ay puno at laging puno ng kaligayahan? Meron po ba? Meron po ba ditong puno ng problema ang buhay? Baka lahat tayo ay magtaas ng kamay. Dahil ang buhay ay hindi perpekto at ang mundo ay hindi perpekto. Pero mga kapatid, kung hindi perpekto ang buhay, kung hindi perpekto ang mundo, bakit patuloy tayong nakikipagsapalaran sa buhay na ito? Dahil alam natin, sa kabila ng hindi pagiging perpekto ng mundo, merong Diyos na gagabay. Merong Diyos na nagbibigay sigla sa malungkot na buhay. Merong Diyos na nagbibigay kasiyahan sa kabila ng ating maraming pagsubok at hirap ng buhay. At ano po ang hamon sa atin sa araw na ito? Buksan ang ating mga mata, buksan ang ating mga puso, at makikita natin na kailanman ikaw ay hindi pinabayaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa gabing ito? Mapapansin po natin sa ating unang pagbasa mula po sa sulat ni Apostol Santiago, ano yung kanyang panawagan? Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. At kung titingnan natin ang mga propeta, hindi naman sila namuhay ng perpekto. Marami din silang pag-uusig. Marami din silang problemang hinarap. Maraming mga tao ang tumaboy sa kanila. Pero paano nila nalagpasan ang lahat ng mga pagsubok na ito? Sa pagtatiyaga. Sabi po sa ating unang pagbasa, buong tiyaga silang nagtiis sa kahirapan. Tayo pong mga Pilipino, may kasabihan po tayo, kapag may tiyaga, ano po yun? May bulalo. May nilaga. Pero nangangahulugan mga kapatid,
ng isang taong puno ng pagtitiyaga ay nakakapagkamit ng tunay na pagpapala sa Diyos. Lahat ng marunong magtiyaga nakakakamit ng pagpapala mula sa Diyos. Aminin natin mga kapatid, isang bagay po ang nawawala sa panahon natin ngayon. At ano po yung nawawala sa panahon natin ngayon? Lalong-lalo ng mga kabataan, ayaw na ayaw magtiyaga dahil ayaw mahirapan. Pero sa pagtitiyaga, ang tao ay nahihirapan. Pero tandaan natin, ang buhay natin ay hindi lang buhay na paghihirap, kundi sa bawat buhay, merong naghihintay sa ating gantimpala. Merong naghihintay sa ating pagpapala. At ang pagpapalang ito, nagmumula hindi kung kanino man, kundi ang pagpapalang ito, nagmumula sa Diyos. Kaya mga kapatid, kung sa mga oras na ito, nandoon yung paghihirap, nandoon yung sakit, nandoon yung dalamhati ng pagiging hindi perpekto ng mundo, magtiyaga ka. Dahil ang taong marunong magtiyaga, tunay na magkakamit ng pagpapala. Pero paano makakamit ang pagpapala? Manatili sa pangako natin sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid, ang Diyos ay may pangako sa atin. At ang lahat ng pangako ng Diyos, kailanman hindi niya binigo. Ang lahat ng pangako ng Diyos, kailanman ay kanyang tinupad para sa atin. Pangako ng Diyos na sasamahan niya tayo sa buhay na ito. Pangako ng Diyos na siya ay magpapadala ng kanyang anak upang tayo ay tubusin sa buhay na ito, sa ating buhay pagkakasala. Lahat yan ay tinupad ng Diyos. At ang pagtupad sa atin ng Diyos, ng mga pangako niya, ay nagdulot sa atin ng napakalaking pagpapala. Kaya mga kapatid, ang lahat ng marunong magtiyaga at magtiis, magkakamit ng pagpapala mula sa Diyos. Kaya, lakasan natin ang ating loob. Lakasan natin ang ating pananampalataya. Lakasan natin ang ating pagtitiwala. Dahil ang lahat ng taong nanampalataya, nagtiwala, ay patuloy ding pinagpapala. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, magandang tingnan. Hindi man perpekto ang buhay, pero ang buhay ay maganda. Dahil alam natin na kasama natin ang Diyos. Hindi man laging masaya ang buhay, alam natin na ang ating buhay ay pwedeng maging masaya dahil tunay nating kapiling si Jesus. Kaya patuloy tayong magtiyaga, patuloy tayong magtiis, dahil alam natin na merong pagpapala at merong tunay na biyayang ipagkakaloob sa atin ng Diyos. At paano natin makakamit ang mga bagay na ito, mga kapatid? Manatili din tayo na tupdin ang ating pangako kay Jesus. Manatili din tayong tupdin ang ating pangako sa Diyos. Kaya nga mapapansin natin mga kapatid sa ating ebanghelyong napakinggan, nagpapatungkol po ito sa pagsasama ng lalaki at babae. At ang mga Pariseyo sa ating ebanghelyo, tinanong si Jesus, pero bakit gano'n na lamang ang tanong nila sa Panginoon? Dahil gusto nilang siluin ang Panginoon. At ano ang tanong nila? Na ayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Pero anong tugon ng Panginoon?
ang tugon ni Jesus, kasi ang sinasabi ng mga Pariseo, bakit po nung panahon ni Moises, nilagdaan niya po yung kasunduan na yon. Pero napakaganda ng sagot ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, noong simula't simula pa, inilaan ng Diyos ang lalaki para sa babae. Pero dahil sa katigasan ng inyong ulo, nalagdaan ni Moises ang kasunduan. Pero ano ang kagustuhan ng Diyos? Ang kagustuhan ng Diyos ay magsama ang lalaki at babae. Pero bakit nababago? Dahil tayo mismo minsan ang sumusuway sa pangako sa Diyos. Mga kapatid, ang buhay pag-aasawa ay hindi din perpekto. Ang buhay pag-aasawa ay hindi rin masasabi nating puno na lamang ng sigla, puno na lamang ng saya. Tama po ba? Hindi ko po alam wala akong asawa. Pero alam natin ang realidad na ang buhay pag-aasawa hindi madali. Pero bakit patuloy na merong lalaki at babae na nagsasama hanggang dulo ng kanilang buhay? Bakit? Dahil sa pagtitiyaga. Sa pagtitiyaga na mahalin ang kakulangan ng isa't isa. Sa pagtitiyaga na tupdin ang pangako sa Diyos. Sa lungkot at saya, sa hirap at sa ginhawa. Kaya ganun din ang ating ugnayan at relasyon sa Diyos. Hindi perpekto, pero nangangailangan ng pagtitiyaga. At sa pagpapatuloy ng banal na misa natin para sa araw na ito, yan po ang ipanalangin natin na ang bawat mag-asawa marunong magtiyaga. Magtiyagang mahalin ang kakulangan ng bawat isa. Isama din natin sa ating misa sa araw na ito na tulungan din tayong maging matiyaga sa hindi perpektong mundo. At tandaan natin, sa tulong ng mahal na pong Jesus Nazareno, ang bawat tiyaga ay may kalakip na gantimpala, biyaya, at pagpapala mula sa mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Tumayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating panalangin, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan
Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. May pahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo na po ang lahat. Nazareno, narito kami sa harap mo. Anak at tinapay, alay namin sa'yo. Mula sa tangkay ng ubas at uni ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, anak at tinapay, sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inialay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Tumayo po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghalang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumaway sa iyo. Sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin
sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadiyang kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na paikinabang
ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalawalatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.